Mga idolo, teka lang, hindi ba si Austin Reeves yung sinisisi ng mga Lakers pan last game? Pero ngayon game 2, halos siya lang ang lumalaban para sa Lakers, saka si Lolo Bron. Pero kahit nagwala si Reeves ng 31 points, binuhat pa rin ng OKC ang panalo dahil sa dalawang halimaw, Chet Holmgren at SGA. At hindi lang yan, ating kababayan, Jared McCain, sumali din sa banggaan at nagpasabog ng 18 points. Delikado na ba talaga ang Lakers? At kaya pa ba silang iligtas ni Luka Doncic sa pagbabalik niya kung sakali man sa Game 3? Hello guys, welcome! What's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Grabe mga idolo, ibang klase talaga tong batang OKC team na to. Hindi natitinag sa pressure, hindi natatakot sa veterans, at kahit anong adjustment ng Lakers, parang may sagot lagi ang Thunder. Pero alam nyo kung anong pinaka nakakagulat? Habang maraming Lakers fan ang bumabatikas kay Austin Reeves nitong nakaraang laro dahil nagkalat nga siya, bigla siyang sumabog ng 31 points sa Game 2. Kaya yung ibang fans, mukhang kailangan nyo nang mag-sorry kay AR-15. Pero kahit sobrang init ni Reeves, hindi pa rin sapat dahil muling nagpakitang gilas si Shai Gilgeous-Alexander at Chet Holmgren. At syempre, huwag natin kalimutan ng ating kababayan, si Jared McCain, na sobrang solid ng naging kontribusyon. Pagpasok pa lang ng first quarter mga idolo, ramdam mo agad na gustong durugin ng OKC ang momentum ng Lakers. Si SGA agad ang nag-setup ng tempo. Hindi siya nagmamadali, controlled ang laro. Mid-range dito, drive doon, free throws, classic SGA basketball, foul baiting. At habang nakapokus ang depensa kay Shai, doon naman unti-unting nag-init si Chet Holmgren. Mga idolo, sobrang hirap bantayan ni Chet Holmgren dahil kaya niyang umatras para sa tres pero kaya rin niyang umatake paloob. Yung haba ng braso niya sobrang disruptive sa depensa ng Lakers. 99-94, Thunder. Ball movement. It leads to Holmgren. They'll tee it up and knock it down. Samantalang ang Lakers, si Austin Reeves talaga ang bumubuhay sa kanila sa simula. At ito ha, 10 out of 16 field goals. Sobrang efficient nun mga idolo. Hindi siya basta volume scorer lang. Smart basketball talaga. Tamang tira, tamang drive, tamang decision making. Kaya sa mga nagsasabing overrated si Reeves, aba teka muna mga idolo. Reeves drives around the big and trying to shoot under 3 minutes to go first half. Open man, Hachimura. At ibang level na talaga si Chet Holmgren. 22 points pero hindi lang yan ang impact niya. Ang laki ng epekto niya sa depensa. Maraming beses umatras ang Lakers dahil ayaw nilang mablock. At ang pinaka nakakatakot, habang tumatagal ang series, lalong nagiging komportable si Chet sa laban sa Lakers. Kapag pinabantayan mo siya kay Rui Hachimura, kaya niya sa labas. Kapag naman si DeAndre Ayton o ibang big man, kaya niyang i-drag palabas. At kitang-kita na nahihirapan ng Lakers sa spacing ng OKC. At mga idolo, si SGA naman, parang veteran assassin. Hindi mo mapapansin, pero maya-maya 22 points na pala. Hindi siya flashy ngayong laro, pero sobrang effective. Yung pace niya sobrang kontrolado. Alam niya kailan aararo, kailan hihinto, kailan magdi-distribute. At ito pa ang nakakabahala para sa Lakers. Hindi pa totally sumasabog si SGA nito ha, pero nanalo na ang OKC. Ibig sabihin, may extra gear pa itong Thunder. At syempre ang ating kababayan na TikTokeris, dapat natin pag-usapan si Jared McCain. 18 points para sa ating kababayan at napakalaking energy ang binigay niya off the bench. Napansin niyo ba yung confidence niya? Hindi siya mukhang rookie maglaro. Walang takot umatake, walang takot tumira. At malaking bagay yung scoring niya dahil every time na sinusubukan ng Lakers mag-run, may sagot agad ang OKC bench. At isa si Jared McCain sa dahilan kung bakit hindi makalapit ng tuluyan ang Lakers. At ito pa, AJ Mitchell 20 points din. Mga idolo, ito yung klase ng player na sobrang dangerous sa playoffs. Hindi mo masyadong napapansin pero biglang ang laki na ng damage. Cuts, transition points, outside shooting, lahat ginawa na niya. At dahil sobrang daming scoring option ng OKC, hirap na hirap ang Lakers kung sino ba talaga ang pipigilan nila. Drives it,
Ngayon, pag-usapan natin si Austin Reeves. Mga Lakers fan, umamin kayo. Ilang beses nyo ba siyang sinisi last game? Pero ngayong game 2, siya halos ang bumuhay sa Lakers. 31 points, 10 out of 16 shooting, halimaw. Aggressive siya buong laro, hindi siya natakot sa depensa ng OKC. At ito pa ang maganda kay Reeves, marunong siyang pumili ng tamang spot para umatake. Kapag mabagal ang defender, aararo siya. Kapag maliit, ipoposte niya. Kapag nag-collapse ang depensa, kick out agad. Kaya malaking respect talaga kay Austin Reeves. At syempre, nandyan pa rin si Lolo LeBron James. 23 points para kay Lolo Bron. Pero kitang-kita mga idolo, ibang level na ang pagod ni LeBron ngayong series. Hindi na siya pwedeng magbuhat buong 48 minutes tulad ng dati. Dahil alam mo na, umiidad na po ang lolo natin. Kaya kailangan talaga ng Lakers ng extra superstar help. At dito ngayon pumapasok ang napapabalik ng pagbabalik ni Luka Doncic. Pero mga idolo ha, huwag niyong kalimutan si Rui Hachimura. Solid din si Rui ngayong laro. 16 points at malaking tulong sa opensa. Physical siya, aggressive, at isa siya sa kakaunting Lakers players na hindi natatakot umatake sa loob ng laban kay Chet Holmgren. Pero ang problema, hindi consistent ang buong supporting cast ng Lakers. Ngayon, pag-usapan natin, bakit nga ba nanalo ulit ang Thunder? Una, mas malalim talaga ang lineup nila. Kapag nagpapahinga si SGA, may Chet Holmgren. Kapag tahimik si Chet, may Jared McCain naman. Kapag kulang sa scoring, may AJ Mitchell. Pangalawa, mas mabilis silang mag-transition. At pangatlo, mas bata sila. Alam naman natin ang basketball, mas nakakatakbo ka, mas lamang ka. Habang tumatagal ang laro, mas bumabagal ang Lakers. Ngayon, ang pinakamalaking tanong, kaya pa bang bumalik ng Lakers sa Game 3? Ang sagot, oo, pero sobrang hirap. Ang good news para sa Lakers fans, dahil home court na nila sa next 2 games. At malaking bagay ang energy ng Crypto.com Arena. Pero ang mas malaking tanong, babalik na ba si Luka Doncic? Dahil kung makakabalik si Luka sa Game 3, biglang magbabago ang buong series. Imagine nyo, Luka creating plays, LeBron controlling face, Reeves as third scorer. Biglang luluwag ang opensa ng Lakers. Ito ang kailangan gawin ng Lakers sa Game 3. Una, kailangan nilang pabagalin ang transition offense ng OKC. Lagi kong sinasabi yan mga idolo. Pangalawa, kailangan nilang atakihin si Chet Holmgren ng pisikal. At pangatlo, kailangan nila ng mas malaking contribution mula sa bench. Hindi pwedeng puro si Reeves, LeBron at Hachimura lang. Sa tingin ko mga idolo ha, kung makakalaro si Luka Doncic sa Game 3, may malaking chance ang Lakers na makabawi. Pero kung hindi, mukhang delikado talaga ang Lakers sa series na to. Dahil sobrang init ng OKC ngayon. At kayo mga idolo, anong masasabi niya sa naging performance ni Austin Reeves at ang Lakers? Dapat na ba talaga mag-sorry ang mga Lakers fans sa kanya? At kapag bumalik si Luka Doncic sa Game 3, mababaliktad kaya ng Lakers ang momentum ng series? Comment nyo lang sa baba ang inyong prediction. At kung gusto nyo pa ng maraming NBA update, game analysis at matitinding playoff breakdowns, huwag nyo kalimutang i-like, subscribe at pindutin ang notification bell button. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Is in transition. The touch from Hartenstein. Dort, third turnover for the Thunder. Smart, lob, catch, rejected. Hartenstein. Reeves drew the double team. Kennard got right to the middle of the floor. Off the main basket. Wallace drains it from long range. Once again, this is your Spotlight sa Sports. Maraming salamat mga ka-sports. Parang may mali na naman ah. Once again, this is your Spotlight in Sports. Maraming salamat mga ka-sports.